The Bible stands like a rock undaunted mid the raging storms of time. Its pages burn with a truth eternal, and they glow with a light sublime. The Bible stands, though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands like a mountain, towering far above the works of man. Its truth by none ever was refuted, and destroy it they never can. The Bible stands, though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands, and it will forever, when the world has passed away. By inspiration it has been given, all its precepts I will obey. The Bible stands, though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands, every test we give it, for its author is divine. By grace alone I expect to live it, and to prove it and make it mine. The Bible stands, though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. In moments like these, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I lift up my voice. I lift up my voice to the Lord, singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord, I love you. In moments like these, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord, I love you. Magandang gabi mga kapatid. Tayo po ay nagsibihan po ng ating schedule. So, naging Tuesday po, tapos sana Monday. Pero regular po gawin na natin Tuesday evening, Wednesday, at saka Thursday evening. O kaya Tuesday, Thursday, Friday. Yun po ang ating gagawing schedule po natin sa ating Facebook Live dito po sa ating account. So sa ating mga kakabsat, na Imbang Arabi, kada kayo amin kakabsat, sa ating mga kapatid dyan sa may Pangasinan na kaibigan,
Masanto siya labi, at sa kayo namin, sa mga taga Bicol, Diyos marakay na banggi sa Indugabos, diyan po sa mga kapatigsoon, maayong gabi sa inyong tanan, sa ating pong mga kabugtuan kang Kristo, maupay ng gabi, kabugtuan ko kang Kristo. Siyempre, hindi po pa uhuli ang ating lugar, maipabengi. Kaya ko nga. Ito po ang ating pag-aaralan po, ituloy-tuloy. Ano po, ito tungkol sa Church Benevolence. At tinunguhan ko po yung isang palatuntunan ng mga kapatid na naniniwala na ang iglesia ay pwedeng tumulong sa mga nangangailangang hindi kapatid. So ito po ay isang paksa na matagal na. Siguro hindi pa ako pinapanganak. Ito po pinag-uusapan na ng mga kapatiran. Nagsimula po sa US. At noong 1960s or early 70s, ito'y dinala napunta sa atin, sa Pilipinas. Ito'y naging issue, ano po, ng Church Benevolence. Ang dalawang panig ay magkaiba. Yung isa, the church can only help needy saints. Yan ang aking pinaniniwalaan. Pero sa kabila naman, meron ding naniniwala na ang iglesia ay maaaring tumulong sa mga nangangailangang hindi Kristiyano, hindi kapatid. So, napatunayan na po natin yan sa unang dalawang pag-aaral po natin na maliwanag sa Biblia na ang local church from its treasury may only help needy saints. Hindi maaaring tumulong sa mga nangangailangang hindi kapatid. Dahil wala tayong mababasa sa Biblia. There is no direct statement or direct command. There is no approved apostolic example. And there is no necessary inference. So, wala tayong authority sa gano'n. Pero ito pong mga kapatid na naniniwala na ang iglesia ay maaaring tumulong sa mga nangangailangang hindi kapatid, ay nagbibigay sila ng pagmamatwid. Ang karamihan sa kanilang pagmamatwid ay emotional argument. At isa sa mga kanilang argumento, at ganito po aking narinig kanya. Yung mga Kristiyano, we are member of the church. So the Christians and the church are the same. So sa kanila, walang pagkakaibang Kristiyano at ang church. So kung ibig sabihin, its implication kung ano magagawa ng individual, magagawa rin ng church. So pag in-apply po sa church benevolence, dahil ang individual ay maaaring tumulong sa mga hindi mga nangangailangan, hindi kapatid, so in the same manner, the church may help needy non-saints. Yun ang kailang arguments. They are not separate. They are not separate kanya. The church is composed of people, therefore the individual and the church are the same. Nagbigay pa nga po sila ng isang argumento na hindi argumento eh. Sabi nila, they were making a technicality that if the church will help needy saints, needy non-saints, baka mawalang ubusan sila ng pera kanya. That's not an argument. That's an insult, di ba? So, tingnan po natin ngayon sa Biblia, ito ang unang ating sasagutin, yung argument na yun. Is the individual the same as the church? Is it biblical to say that what the individual can do, the church can do? Yun ang ating titignan. Ano po sa ating pag-aaral po sa gabing ito. So, tungayan po ninyo at ating umpisa na po ang ating pag-aaral. Itong pag-uusap na ito, sabi ko nga po, hindi po ito bago lang. Ito matagal na po. Matagal na po itong problema. So, it's an individual versus collective action. Sa mga ibang kapatid, ang individual action is the same as the church action. Pero pasinin po natin, ang definition po ng individual is a single person. When you say individual, that's a single person. Nag-iisang tao yun pag sinabi natin individual. Pag ito po ay church or a group kanya, it's denoting a number of persons or things considered as a group or whole. So yung pag in-apply po natin sa individual of the church,
The church is composed of persons considered as a group or a whole. Yung individual, nag-iisa yun. Bagamat ang totoo po, ang church is composed of individual Christians. Pero di natin pwede sabihin na individual is the same as the person. Pag in-apply po natin ito sa pinag-uusapan na individual Christian. Pag sinabi natin church, the local church is composed of individual Christians organized as a local church. So yun ang makikita nating definition. On the onset, the individual Christian is not the same as the local church. Ang local church is a collective o binubuo ng maraming tao. An individual is composed of one person. Kaya alam po natin yun. Bagamat ako yung miyembro ng Pilipinas bilang isang mamamayan, pero hindi akong Pilipinas. Kaanib ako sa Pilipinas, pero hindi akong Pilipinas. Di ba? Pag sinabi Pilipinas, ito binubuo ng lahat ng mga Pilipino. Pag ikaw ay tumutukoy sa isang tao, isang Pilipino. Pero hindi akong Pilipinas. Ganon din po, the church is composed of individual Christians, but the individual is not the church. Nag-iisa eh. Pag sinabi natin church, yung po yung galing sa ecclesia, a group of called out people, an assembly. Paano magiging assembly ang isang tao? Doon pa lang po makikita natin from the onset, common sense, hindi sila pareho. Pero pasinin po natin itong kaisipan na ito. There is no difference between the pattern for individual and collective actions. Yung sinasabi nila, walang pagkakaiba yung pattern ng individual at ng local church. Dito po si G.C. Brewer, dun sa Harding College Lectures 1947, page 130. And we quote, "They say it is all right for Christians to support colleges, but that it is wrong for a church to do so." Sa Tagalog, sabi nila kanya, maaring ang isang Kristiyano, individual na Kristiyano, tumulong sa isang college, pero mali para sa iglesia na gawin din yung ganyan. Thus, they make a difference between Christian duties and church duties. Christian responsibilities and church responsibilities. Christian work and church work. All of which is absurd on its face. So sabi nito, nagbibigay sila, tayong tinutukoy. Binibigay daw tayo ng pagkakaiba sa pagitan ng gawain ng isang Kristiyano at gawain ng iglesia, sa responsibilidad ng isang individual ng Kristiyano at ang responsibilidad ng iglesia. Ang gawain ng Kristiyano at ang gawain ng iglesia. Sabi niya, ito po ay nakakatawa kanya. It's absurd on its face. Yun po si G.C. Brewer. Hindi lang po siya, mga kapatid. Ganon din po si Batchel Barrett Baxter. Kung kayo pa familiar dun sa ating songbook na dating ginagamit, maraming awit ng taong kapatid na ito, si Batchel Barrett Baxter. Usually may yung mga masasaya na inaawit po natin. Dito po sa Questions and Issues of the Day, 1963, page 23. So nung ito'y naisulat, ako'y 2 taon pa lang. In view of all that has been said above, it is now possible to state principle. Any good work which the individual as a Christian is obligated to support financially, the church is equally obligated to support financially. Kung ano raw pong pwedeng tulungan ng individual sa pamamagitan ng kanyang pera, ay maaari din tulungan ng iglesia sa kanyang pera. There has been a great deal of talk about what the individual can do in supporting good works and what the church cannot do in supporting the same good works. No such distinction is taught in the scriptures, pero walang talata. If it is a good work which the Lord wants done, the obligation falls equally upon individuals and upon the church, for individuals are the church. So, ganun din po yung argumento nung narinig ko programa na po. Questions and Issues of the Day, 1963, page 23. In other words, kung ano ang mabuting gawain ng isang individual,
ay maaari din gawin ng iglesia. Yung parehong gawain. Yun po si Batzel Barrett Baxter. Ito pong si V.E. Howard. Ito po ay editor na isang songbook. Nakalimutan ko na yung pangalan. Institutionalism, Orphan Homes, and Church Cooperation. Pages 6 to 7. There are those who try to distinguish between the work of the church and the work of Christians, indicating one to be divine, the other human. This is fallacious reasoning. The church is composed of Christians. What the church does, the Christians do. What Christians do, the church does, generally speaking. We cannot separate the Christian work from the work of the church. Actually, we may say that whatever is the duty of a Christian is the duty of a congregation of Christians. So ano raw ang gawain ng isang individual, yun din ang gawain ng isang kongregasyon ng mga Kristiyano. So yun po si V. Howard. Ito po si Guy Nudes. Cooperation in the Field of Benevolence and Evangelism, 1957. And we quote, "This idea of trying to distinguish between Christian activity of the disciples and the church is an absurdity anyway." Yun ang sabi ni Kayan. So, dito po, walang pinagkakaiba doon sa narinig ko mong nakalimutan ko na yung pangalan ng programa nila. Pareho lang. The church is composed of individuals. Therefore, what the individual can do, the church can do. Pero there are obvious differences. Meron malino na pagkakaiba. Hindi tayo kailangan maging matalino para makita natin na may pagkakaiba sa pagitan ng individual and church action. May pagkakaiba sa ilang mga bagay ng individual ay kaya niyang gawin, maaari niyang gawin, pero di maaaring gawin ng iglesia. Meron tayong makikitang madali. Tingnan po ninyo. Sa isang pagkakataon ng isang Kristiyano ay nagkasala laban sa isang Kristiyano, this is not a matter of false doctrine. It is a matter of a personal offense. Nagtataka po ako sa mga ibang mga kapatid na napaka marunong naman po sa Biblia. Ginagamit nila itong talatang ito para ayusin ang isang doctrinal difference. Ito po isang personal offense. Kahit anong balita rin natin basahin ito, it deals with personal offense, not doctrinal offense. Dito sa Matthew 18, basahin natin. Moreover, if your brother sins against you, so it's a personal sin. Go and tell him his faults between you and him alone. If he hears you, you have gained your brother. But if he will not hear, take with you one or two more, that by the mouth of 2 or 3 witnesses every word may be established. And if he refuses to hear them, tell it to the church. But if he refuses even to hear the church, let him be to you like a heathen and a tax collector. Yung sabi po nasa Tagalog. Dito natin mapapatunayan sa simpleng paraan that the individual and the church, they have a distinction. Even if we say, sabihin natin that the church is composed of individual Christians, the individual is not the same as the church and vice versa. Basahin po natin. Sa 15:18. Ito ang ating mababasa. Kung magkasala laban sa iyo ang iyong kapatid, pumaroon ka at sabihin mo sa kanya ang kanyang pagkakamali, kapag kayong dalawa lamang, kung pakinggan kanya, ay napanumbalik mo ang iyong kapatid. Ngunit kung hindi siya makinig, ay magsama ka pa ng isa o dalawa, upang sa bibig ng 2 o 3 saksi ay mapagtibay ang bawat salita. Kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia. At kung ayaw niyang pakinggan ang maging ang iglesia, ay ituring mo siya bilang isang hentil at maniningil ng buwis. I-analyze po natin itong talatang ito. 3 grupo ng tao ito. Number 1. One person, not the local church. Yung po gusto nating patunayan. Ngayon, 3 or 4 persons, not the local church. Yung una po, 2 sila eh. If your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone.
So yung dalawang tao na yan, hindi yan ang local church. Pag magsama kang 3, 4 na, so kayo magiging 6 na. Not the local church. Bakit? Dito pa lang ang local church. Sabi niya, kung ayaw niyang pakinggan sila, ayaw kanyang pakinggan, ayaw pakinggan yung 3, 4 na saksi, tell it to the church. Doon pa lang natin mababasa yung salitang church, di ba? So yung una, dalawa kayo. Yung nagkasala at pinagkasalaan, that's not the church. Pag nagsama ka 3, 4, di 6 na kayo. O 5, that's still not the church. Kailan? Pag hindi pinakinggan yung 3, 4 saksi, dito pa lang papasok yung iglesia kanya. If he refuses to hear them, tell it to the church. Doon pa lang pumapasok yung iglesia doon. Yun ay collective decision or action of the local church. So magkaiba yung action ng isang pinagkasalahan na pupunta niya yung nagkasala sa kanya. Di ba yun? Iba pa rin yung pag hindi nakinig yung guilty at nagsama yung biktima ng 2, 3 saksi. So magiging 5, 6 sila, that's still not the church. Pag then the church is assembled, then that is the church. Magdidesisyon ng iglesia as a collective decision or action. So may pagkakaiba rito. Yung salitang ang individual siya ng iglesia, hindi totoo eh. Dahil kung yung 2 tao, yung nagkasala at pinagkasalahan, hindi pa rin sila iglesia. Pag nagsama yung innocent party ng 3, 4 na tao at mag-isaksi, hindi pa rin yung iglesia eh. Dahil pag hindi sila nakinig sa kanila nga, doon palang sinasabi nga doon yung iglesia. Walang pagkakaiba po sa 1 Corinthians chapter 5, doon nagkaroon po ng kasong pagkikapid yung isang kapatid na inaari niyang ang asawa ng kanyang tatay. So, hindi niya ito nanay na po. At wala silang ginawa. Sabi po natin sa 1 Corinthians chapter 5, sa katunayan ay nababalita na may pagkikapid sa inyo. At ang ganyang pagkikapid ay wala kahit sa mga pagano. Sapagkat ang isang lalaki nakikipisan sa asawa ng kanyang ama. At kayo'y nagmamalaki pa. Hindi ba dapat kayo malumbay o pumaalis sa gitna ninyang gumagawa nito? Sapagkat bangaman ako ay wala sa katawan, ako'y nasa harapan ninyo sa espiritu. Kaya tulad sa isang nasa harapan ninyo, inahatulan ko ng gawa ng bagay na ito. Sa pangalan ng ating Panginoon Jesus, kapag kayo nagkakatipon, kasama ang aking espiritu ay tataglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Kapag kayo nagkakatipon, ibig sabihin, pag kayo nagkakatipon bilang isang kapulungan, ay ihiwalay yun, ganyan. Ihiwalay nyo. Yun ang sinasabi po ng talatang binasa natin. So yung ibig sabihin ng church, it is a collective action. Ito yung desisyon ng mga individual na Kristiyano na kaanib ng iglesia nyo. Pero pag individual, that's not collective. Yun ang desisyon ng isang individual. That's not the decision of the church. Maliwanag po ito dito sa binasa natin. Doon sa ating ibang mga kapatid, mekos-mekos, naghalo-halo. Inihalo yung individual, siya rin daw po ang iglesia. Pasinin po natin. Pwede ba yun? Mag-asawa kayo. Okay. Yung bang ginagawa ng lalaki, siya rin ba ginagawa ng babae? May obligasyon ng babae. Lalaki, may obligasyon ng babae. Magkaiba kayo. Mag-asawa kayo, di ba? So, ganun din po sa isang collective na kaparaanan. Sa 1 Corinthians chapter 12, verse 12, inahalin tulad ng ating katawan, ang iglesia sa isang katawan. Ang katawan ay binubuo ng iba't ibang bahagi. May kamay, may paa, may mata, may tenga, may mukha. Yung ibang mukha, siya ang buong katawan. Hindi, bahagi siya ng katawan. Yung bang ginagawa ng mata ay ginagawa ng buong katawan. Hindi, yun ang ginagawa ng mata. So, sabihin, may pagkakabing bahagi doon sa katawan. Bagamat yung bahagi ay bahagi ng katawan. So, dito po sa 1 Corinthians chapter 12, verse 12 hanggang verse 14, tapos lumdag tayo sa verse 20, tapos lumdag tayo sa verse 27. For as the body is one and has many members,
But all the members of that one body, being many, are one body, and so also is Christ. So sa isang katawan, bagamat iba-iba yung bahagi, kaya ikay kaanim sa isang katawan, ganyan. Kasi may yung kamay, paa, mata, tenga, bahagi ng katawan, ganyan. For in fact, the body is not one member but many. Totoo yun. Ang ating katawan, hindi naman isang member lang. Iba-iba eh. May mata, may tenga, etc. So verse 20, but now indeed there are many members, yet one body. Verse 27, now you are the body of Christ and members individually. So yung collective, yan ang katawan. Yan ang collective ng katawan. But miyembro, individual yun. So yung kamay, hindi yan ang katawan. Pero bagay siya ng katawan. Ang ginagawa ng kamay, hindi ginagawa ng buong katawan. Ginagawa lang ng kamay yun. Yung ginagawa ng mata, hindi ginagawa ng buong katawan. Ginagawa lang ng mata yun. Etc. So paano natin sasabihin ng individual sa iglesia? Siya'y kaanib sa iglesia, pero hindi siya ang iglesia. Yung decision niya, hindi pwedeng impose sa iglesia. Dahil ang anumang decision ng iglesia is a collective one. Hindi yung decision lang ng isang tao. So ito makikita nyo, may pagkakaiba. Sa 1 Timothy chapter 5 verse 16, ito siya pagtulong ng mga babaeng balo o widows. Meron pong widows indeed at meron silang qualifications. Tingnan, basahin natin sa ito pong kasong ito ng benevolence. Ito lang yung kaso ng isang continuous benevolence. Ito'y patuloy na pagtulong dahil sa isang babaeng balo na wala na siyang maasahan. Tutulong sa iglesia in a regular way hanggang sa mamatay siya. Sa 1 Timothy chapter 5 verse 9, ito yung qualifications ng mga widows indeed. Do not let a widow under 60 years old be taken into the number, and not unless she has been the wife of one man, well reported for good works, if she has brought up children, if she has lodged strangers, if she has washed the saints' feet, if she has relieved the afflicted, if she has diligently followed every good work. So mayroong qualifications. Yun ang widows indeed. Yun lang pwedeng tulungan ng iglesia on a regular basis. Papasinin po natin with regards to widows. So verse 1 Timothy chapter 5 verse 16, if any believing man or woman has widows, let them relieve them. O tignan ninyo. Pag meron daw sumasampalatayang tao o babae, lalaki babae, at meron silang babaeng balo, kapag-anak, etc. Silang tutulong. Let them relieve them. No question. Sino tumulong? Ang iglesia ba? O yung individual? Individual, bakit? Pag dito sa susunod na bahagi ng talata, and do not let the church be burdened, that it may relieve those who are really widows. So, ibig sabihin, yung real widows, wala na siyang maasahan na tutulong sa kanya. Samantalang ito ay may babaeng balo na may kamag-anak na sumasampalataya. So, yung mga kamag-anak niya, siya tutulong doon sa babaeng balo para hindi mabigatan ng iglesia upang matulungan ito yung mga tunay na babaeng balo. So, yung una, individual yun. Pangalawa, yun ang church. Magkaiba. Hindi sila pareho. Tingnan nyo. If any believing man or woman has widows, let them relieve them. That's individual action, man or woman. Pag sabi dito, do not let the church be burdened. Pag sinabing church, ay collective action ng church. That may relieve those who are really widows. Ang obligasyon ng local church ay tulungan yung talagang babaeng balo. Wala nang maasahan nyo. Pero kung meron pang siyang kamag-anak na babae, lalaki na sumasampalataya, yung mga yon ang tutulong doon sa kanilang babaeng balo, hindi ang iglesia. So bakit ngayon, sinasabi ni Pablo, iba yung pagtutulong ng iglesia sa individual? Paano natin sasabihin ngayon? Pag tumulong yung individual, parang yung church tumutulong. Hindi Kaya paano yung do not let the church be burdened? Paano kung yung ginagawa ng individual ay ginagawa rin pala ng church? So, hindi pwedeng sabihin ni Pablo yun, that do not let the church be burdened. Ganyan, di ba?
Dahil ito yung totoo dyan, very individual action. Sino yun? Yung sumasampalatayang lalaki o babae sa kanilang babaeng balo. Ano yung collective action? Yung the church. Tutulungan lamang yung tunay na babaeng balo. So may pagkakaiba yung individual at yung collective action ng iglesia. So, tingnan ninyo. Individual responsibilities towards a spouse. Ito yung individual ay nag-aasawa. Tanong, magagawa ng iglesia, magagawa ng individual, pwede mo mag-asawa yung church. That's an individual responsibility before God. So this is spiritual responsibility. Tingnan po na sa first Ephesians chapter 5 verse 22 to verse 23. Kung ano magagawa ng individual, magagawa ng iglesia, that's the real absurdity. Bakit? Paano gagawin ng church yun? Na magkakaroon silang asawa. Pero sa individual, ay maaari kang magkaroon ng asawa and you have a responsibility towards your spouse. Dito sa Ephesians 5:22 to verse 23, wives, submit to your own husbands as to the Lord. For the husband is head of the wife, as also Christ is head of the church, and is the Savior of the body. Therefore, just as the church subject to Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. So, merong obligasyon ang isang tao sa kanyang asawa. Kung ikay babae, sa asawang lalaki. Kung ikay lalaki, sa isang babae. Ano? Ang magagawa ng individual, magagawa ng iglesia, mag-aasawa ng iglesia? Hindi. Napagkakaiba. Paano nagkakaroon ng pera ang individual? Siya nagtatrabaho. Pwede ba magtrabaho ang iglesia? Does the church can engage in a financial activity to earn? Ay, nasagot yan. Hindi. Definitely hindi. Dahil isa lang ang paraan na paglikom ng pera sa isang local church. Ito po sa Ephesians chapter 4 verse 28. Let him who stole steal no longer. Kung dati ka magnanakaw, huwag ka na magnakaw kanya. Sabi sa atin. But rather let him labor, working with his hands, what is good that he may have something to give him who has need. So parang mayroong obligasyon ng isang individual na magtrabaho para magkaroon siya ng pananalapi. Ang katunayan yan, kung hindi mo gagawin, kayo nagkasala. Hindi yung iglesia nagkasala, kundi yung individual na nagkasala. Sa 1 Timothy chapter 5, maliwanag po ito. Verse 8. But if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Sino yun? If anyone, hindi tao. Obligasyon ng isang tao magtrabaho, wala na kung siya may pamilya. Yun ang sabi po yan. Sa relasyon sa iba, may pagkakaiba ito sa iglesia. Sa Matthew chapter 25, 31-46, ito yung ginagawa ng mga individual na tumutulong sa kapwa niya. Yung ba pwedeng gawin ng iglesia? Pangapat, ang individual ay may relihiyon. Hindi ang church ang may relihiyon. Ang individual ang nililigtas. Tandaan po natin yan. Sa James chapter 1, verse 22 to verse 27, ito po ang ating mababasa. Sino ba ang may relihiyon? Yung bang iglesia o yung individual? Sabihin po natin. If anyone, sino yung anyone? Tao, individual. If an individual, pwede mo sabihin, among you thinks is religious and does not bridle his tongue, walang pagpipigil sa kanyang bibig, but deceives his own heart. But this one's religion is useless. Pure and undefiled religion is before God and the Father is this, to visit orphans and widows in their trouble, and to keep oneself unspotted from the world. Keeps oneself. Ito tumutungo sa tao, individual. Hindi po ito church action. Dahil ang church walang religion niya. Ang may religion yung tao. And meron din po tayong obligasyon to aid to all as opportunity exists.
Yan na yung pong Galatians 6:10, hindi wala pong kaunayan sa church. Ito may kaunayan sa individual. Dahil ito pong talatang ito, pag binasa natin, hindi po ito tumutungkol sa mga iglesia sa Galacia, kundi sa mga individual na kaanib sa mga iglesia ng Galacia. Brethren, if any man is overtaken in any trespass, you who are spiritual. Sino yun? Yung bang buong iglesia mature spiritual? Hindi. Yun lamang mature spiritual, sinasabi nito ng Pablo. Restore such a one in a spirit of gentleness or meekness, considering yourself lest you also be tempted. Bear one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. For if anyone thinks himself to be something when is nothing, he deceives himself. But let each one examine his own work, and then he will have rejoicing in himself alone, and not in another, for each one shall bear his own load. Ito yung tungkol sa individual. Sabi po natin, let him. Ang linaw naman po, no? Let him. Is the him church or individual? Let him who is taught the word share in all good things with him who teaches. O tingnan niyo. Tapos pupunta tayo sa verse 10. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the house of the faith. Sino ba yung nagsasalit sumuna? Si Pablo, if we have the opportunity, let us do good. Sino yung us? Yung ba church o individual? Si Pablo ba church o individual? Hindi siya kahalip sa Galasa kasi malayo siya doon Wala siya doon. Kaya nga sumulat siya dahil wala siya doon. So there are individual responsibilities. Yung ba responsibilidad din ng iglesia. Yun ang katanungan po dito. Yung pong binasa na natin kanina, yung binasa po natin kanina, yung lahat ng ginagawa ng individual, it does not necessarily dapat din gawin ng iglesia. What are the collective responsibilities ng isang local church? Wala namang asawa yan, di ba? Discipline of the saints. This is 1 Corinthians chapter 5:45. Hindi pwedeng gawin yan ng individual. Only the local church can discipline its members. Especially if they have elders. May elders, silang magbibigay ng disiplina sa loob ng iglesia. This is 1 Corinthians chapter 5, verses 4 to 5. Ito ang ating mababasa. For I know of nothing against myself, yet I am not justified by this. But he who judges me is the Lord. Therefore, judge nothing before the time until the Lord comes, will both bring to light the hidden things of darkness and reveal the counsels of the hearts. Then each one's praise will come from God. So, meron disiplina ng iglesia, di ba? Dito po sa chapter 5, verse 4 to 5. Ito. 4 to 5 pa na ba? In the name of our Lord Jesus Christ, when you are gathered together, you gather together, so in a local church. Sabi dito, in the name of the Lord Jesus Christ, when you are gathered together, along with my spirit, with the power of our Lord Jesus Christ, deliver such one to Satan for the destruction of his flesh, that his spirit might be saved in the day of the Lord Jesus. Destruction of the flesh para mapahinto yung kasalanan ng kanyang ginagawa upang sa imaligtas pagdating ng ating Panginoon. The local church is to provide for the Lord's Supper in the assembly. Sa 1 Corinthians chapter 11, 20 to verse 27, maliwanag po that the Lord's Supper is a responsibility of the church. Doon lamang natin ginagawa yung Lord's Supper pag tayo nagkakatipon bilang isang local church. Sa 1 Corinthians chapter 11, verse 20 hanggang verse 27, ito ang ating mababasa. Therefore, when you come together in one place, it is not with the Lord's Supper. For in eating, each one takes his own supper ahead of others, and one is hungry and the other is drunk. What? Do you not have houses to eat and drink in? Or do
despise the church of God, and shame those who have nothing, what shall I say to you? Shall I praise you in this? I do not praise you. So, sino nagpo-provide ng Lord's Supper? It is the local church, hindi individual. Sa 2 Corinthians 8 and 9, church benevolence limited to the saints. So, yun ang gawa ng iglesia. That's the collective responsibilities of the church. Discipline, edification, worship, and benevolence. So, paano yan? So, iba yung individual responsibilities, iba yung local responsibility. Hindi po totoo yung sinasabi what the church can do, the individual can do, although there are responsibilities which are common to both individual and the local church. Pareho nilang pwedeng gawin. Tingnan po natin limbawa. Individual and the local church can teach the gospel. The individual can teach the gospel on his own. The local church can teach the gospel by the collective will of the church. Kung ano gusto nilang gawin. Very obviously, when the individual is doing the preaching, that's not the work of the church. That's the work of the individual. Yun ang makikita natin. O kaya, sa 1 Peter chapter 3 verse 15, lagi kayong andas sa mugot sa bawat tao nagtatanong sa pag-asa na nasa inyo, ngunit may kaumuan at takot kayo. So, ano yun? Yun ang individual na responsibility, not the church responsibility. Sa 1 Timothy chapter 3 verse 15, ito po ang ating mabasahin po natin mga kapatid. Ito. Matilim po ang ating kapaligiran, mahinang kuryente. Verse 15, ano po ng 1 Timothy? Sabi dito, but if I am delayed, I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Yun po yung pwedeng gawin ng individual niya. Pero tandaan ninyo, pwede rin gawin ng local church. Dito sa 1 Timothy 3:15, local church yun, di ba? Supporting gospel preachers. Yung individual, Galatians chapter 6 verse 6. Ganyan. Sabi rito, basahin nga po natin sa saktong paraan po. Galatians 6:6. Ito po ang ating magkaroon po ka ng written debate na siya isang kapatid na liberal. Iba, sabi niya, dalawa pa lang paraan ng pagbibigay niya ng support kanya. Ito nga sinabi sa atin Pati yung church support o galing sa iglesia kanya. Let him, tao na naman yan, individual. Let him who is taught the word share in all good things with him who teaches. So, karoon po itinuruan ng isang kapatid, ay ikaw rin may karapatan o obligasyon tulungan siya materially. So, local church, Philippians 4 chapter 4 verse 15, kung babasahin natin yan, ang tumulong kay Pablo ay ang iglesia sa Filipos. So, may pagkakapareho yan. Pwedeng mangaral ng ibang individual, pero pwedeng mangaral ng isang local church. So, pero yun ang makikita natin. Pero may responsibility na exclusive lamang sa isang individual ng Kristiyano. The fact is, there are two kinds of treasury. The individual's treasury and the church treasury. Number one, iba yung source nila. Yung isa, magtrabaho sa kamay, o kaya ay kay binigyan. Sa church, like collection lang. Sa 1 Corinthians 16 verse 1 and 2. Wala nang ibang paraan na paglikom mo ng pananalapi. Sa individual, magtrabaho ka. O kaya kay bibigyan. Ano yung purpose niya? A family, 1 Timothy 5:8, kung sino man na hindi nagkakadili sa kanyang sariling kanya, lalo ng kanyang sambahayan, ay daig pa kanya ang masahol na hindi sumasampalataya. Para kayo magkaroon ng ambag sa loob ng iglesia. Sa 1 Corinthians 16:1 ito, obligasyon po ng iglesia yan. O magkaroon ka ng pagbayad ng buwis sa pamahalaan. Dahil sa Romans 13:7, sinasabi sa atin yun ay obligasyon natin sa ating pamahalaan. O benevolence, sa Galatians 6:10. As you have the opportunity kanya. At sa paggawa ng mabuti kanya. Sa 2 Timothy chapter 3, dito po sa verse 17, ano po, basahin natin.
Hindi makikita, may pagkakaiba. Para natutunan ni Timothy ang mga bagay na alam niya bilang Kristiyan. So, basahin po natin. 2 Timothy 3:17. Ito. That the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. So, dapat siya maging marunong sa pamagitan ng pagtuturo. Pero pagdating sa church, anong purpose ng church treasury? Evangelism. I have other churches to minister to you, sa 2 Corinthians 11 verse 8. For edification, Ephesians 4, naglagay ng mga evangelista, mga pastor, evangelista, at mga diakono, para sa isang special na gawaan sa iglesia. So, yun ang church responsibility. Galing po sa church treasury yun. O, benevolence, Acts 11 verse 20, nagkaroon ng propeta galing sa Jerusalem, ang pangalan ng Agabo, ang katulad ng mga araw nangyari sa pamamahali ni Claudius Caesar. So, yun po ay church benevolence. So, tatlo lang gawain ng iglesia, napakarami sa individual. So, dito to what the individual can do, the church can do. So, pagka ikaw ay tumulong at ang ginamit mong pera ay pera mo, kanino pera yun? Pera ng individual yun, hindi pera ng iglesia yun. So, hindi siya nagkakasala kung gagamitin niya sa isang paraan na kanais-nais, hindi kasalanan, etc. Pero tingnan po niyo, i-reverse natin. Kung ang magagawa ng individual, magagawa ng iglesia, pwede baliktarin. Ang magagawa ng iglesia, magagawa ng individual. During the pandemic, anong scenario? When the government, during the quarantine, the government prohibited individuals from leaving their houses. Pinagbawal ba niya yung iwanan ng buong pamilya niya? Hindi. Ang tinuturuan lang yung lalaki kanya. Mag-iingat ka. Pangalawa, noong pandemic, some churches canceled services. Hindi sila nagsamba. Katulad sa US, pag masyadong mabigat yung snowfall, pinababayaan lang nila. Hindi pa nila masasakyan. Ito po, yung mga ibang iglesia, nagpinaktis po nilang Lord's Supper sa tahanan ng bawat pamilya sa kanilang kanyang bahay. So, in others, nagkawatak-watak, nag-Lord's Supper sila sa kanilang bahay. Kanya. Itong problema na ito, it violates the pattern for the Lord's Supper. Ang Lord's Supper po is a collective responsibility na kailangan gawin. So, bilang pagtatapos, the scripture clearly teaches that there is a difference between authorized action for an individual and authorized action for the collective body of the church. We must not confuse the pattern for action for one with the pattern for action and of the other. Let's not confuse the pattern for individual action for the pattern for the collective action. So, hindi sila pareho. Kung ano magagawa ng local church, hindi magagawa ng individual. Maliban sa mga binanggit natin mga bagay, yung benevolence na talagang pangailangan o sa pamagitan ng pangangaral. Sa bibigyan nila ng kapalit ng ginastos papunta doon sa kanilang location. So, yun lang po ating makikita, mga kapatid. Wala tayong mababasang ang hindi Kristiyan tumulong sa mga nangangailangang hindi kapatid. Wala tayong mababasang gano'n. Ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan. If I walk in the pathway of beauty, if I work till the close of the day, I shall see the great King in his beauty. When I'm on the last mile of the way, when I'm on the last mile, of the way, I will rest at the close of the day, and I know there are joys that await me when I'm on the last mile of the way. If for Christ I proclaim
glory. If I seek for his sheep gone astray, I am sure he will show me his glory. When I'm on the last mile of the way, when I'm on the last mile of the way, I will rest at the close of the day, and I know there are joys that await me. When I'm on the last mile of the way, here the nearest of ties we must sever. Tears of sorrow are seen every day, but no sickness, no sighing forever. When I'm on the last mile of the way, when I'm on the last mile of the way, I will rest at the close of the day, and I know there are joys that await me. When I'm on the last mile of the way, and if here I have earnestly striven, and have tried all his will to obey, 'twill enhance all the rapture of heaven. When I'm on the last mile of the way, when I'm on the last mile of the way, I will rest at the close of the day, and I know there are joys that await me. When I'm on the last mile of the way. Temptation for yielding is sin. Each victory will help you some other to win. Fight painfully onward, dark passions subdue. Look ever to Jesus, he'll carry you through. Ask the Savior to help you, comfort, strengthen, and keep you. He is willing to aid you. He will carry you through. Shun evil companions, bad language, disdain. God's name hold in reverence, nor take it in vain. Be thoughtful and earnest, kind-hearted and true. Look ever to Jesus, he'll carry you through. Ask the Savior to help you, comfort, strengthen, and keep you. He is willing to aid you. He will carry you through. To him that overcometh, God giveth a crown. Through faith we shall conquer, though often cast down. He who is our Savior, our strength will renew. Look ever to Jesus, he'll carry you through. Ask the Savior to help you, comfort, strengthen, and keep you. He is willing to aid you. He will carry you through.
I walk with the King. I walk with the King to heavenly land. To heavenly land. The kingdom of light. The kingdom of light. The pathway of right. The pathway of right. Eternal His throne. Eternal His throne. Forever 'twill be. Forever 'twill be. Two mansions on high. Two mansions on high. A crown there for me. A crown there for me. I walk with the King. I walk with the King. Through pastures so green. Through pastures so green. By quiet waters still. By quiet waters still. To do His good will. To do His good will. He lighteth the way. He lighteth the way. From darkness to day. From darkness to day. I'll hold to His hand. I'll hold to His hand. I walk with the King. 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 His child ever be. His child ever be. Glad tidings to bring. Glad tidings to bring. His blessings to see. His blessings to see. His love floods my soul. His love floods my soul with glory divine. With glory divine. His riches and wealth. His riches and wealth. His treasures are mine. His treasures are mine. I walk with the King. I walk with the King. Through pastures so green. Through pastures so green. By quiet waters still. By quiet waters still. To do His good will. To do His good will. He lighteth the way. He lighteth the way. From darkness to day. From darkness to day. I'll hold to His hand. I'll hold to His hand. I walk with the King. I walk with the King. I walk with my King. I walk with my King. Though dark be the way. Though dark be the way. He is the true light. He is the true light. The kingdom of day. The kingdom of day. Someday on yon shore. Someday on yon shore. I'll hear His voice say. I'll hear His voice say. Come home, you're my child. Come home, you're my child. 'Tis evening past day. 'Tis evening past day. I walk with the King. I walk with the King. Through pastures so green. Through pastures so green. By quiet waters still. By quiet waters still. To do His good will. To do His good will. He lighteth the way. He lighteth the way. From darkness to day. From darkness to day. I'll hold to His hand. I'll hold to His hand. I walk with the King. I walk with the King. Maraming po salamat mga kapatid sa inyong pakikinig sa gabing ito. So maliwanag po na may pagkakaiba ang gawain ng individual na Kristiyano sa pangkalatang gawain ng isang local church. So, Julian Lail, good evening. Mayo Dos, good evening. Lilia Domingo, good evening, everyone. Leonito Torrelisa, na ibang Arabi, Kadakayan, Kakabsan. Sa magandang gabi sa lahat mga kapatid. Oljan Ocampo, good evening po. Saan po nasa panalangin si Brother Oljan Ocampo. Dahil po sa kasalukuyang kaguluhan sa Middle East, kasama po yung lugar nila sa Dubai at Abu Dhabi. Sylvia Esquadra, magandang gabi po sa lahat. John Aki, good evening po. Augusto Dose, good evening po sa lahat. Lydia Villamin, maayong gabi sa kanan, watching from Oroquieta City, Misamis Occidental, Mindanao. Joshua Glenn Fiesta, good evening po. Edna Delfina Villamayor, good evening po sa ating lahat. Dito ay Lacanlale, maayong gabi sa inyong tanan, kakabsat. God bless us all po. Nahalo yung mga kapatid ha. Maayong gabi sa inyong tanan, mga igsoon, pero yung kakabsat po, Ilocano yun. Chona Darasin, maayong gabi sa tanan, ug sa imo Brad, maayong gabi. Natuto ng Bisaya si Sister Chona. Minani Quinto Garcia, good evening po Brad. Nabago po bang live ninyo? Martis po tayo sa. Rafael Ortiz, magandang gabi po. Randy Kalilong Senis,
May Pabingi Brad, tawantangan po yan. Magandang gabi kapatid. Christina Takbad, thank you Brad sa Bible study. Benjamin Sembrano, magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Tapos may mga tanong-tanong po ang mga dito. Si Agosto 12. Tungkol po sa qualification ng widow indeed, if she has washed the saint's feet. Pangutana o talong kanya. Literal ba yun? Naalala ko kasi sa amin sa denomination minsan ay ginaganap na foot washing lahat. Nag-participate kahit yung teenager. Salamat sa paliwanag. Literal po yun. Yun po ay tanda ng hospitality ng panahon na yun. Ang katunayan, kung babasahin po natin ng Biblia, dito po sa Genesis chapter 18 verse 4, nagkaroon po ng panauhin si Abraham na 3 katao. Ay inugasan niya ang mga paa ng mga tao yan. Basahin natin sa Exodus chapter 18 verse 4. So ito po ay isang sign of hospitality. Kasi nung panahon na yon, yung mga tao din naman nakasapatos. Alam naman po natin ng lugar ng Israel, ito ay maalikabok. So ang mga tao po ay nakasandalyas lang. So pag kayo naglakbay na malayo, ito ay pag ginugasan ng paa mo, ito po ay kaginawaan sa iyo. Kasi nasa Genesis 18 verse 4, ito po ang ating mababasa. Please let a little water be brought and wash your feet and rest yourselves under the tree. So ito po si Abraham, binagbigay siya ng tubig doon sa kanyang mga panauhin as a sign of hospitality. Ito yung kultura nila sa panahon na yun. Sa Genesis chapter 24 verse 32, basahin niyo po natin. Ito ang ating mababasa. Verse 32. Then the man came to the house, and he unloaded the camels and provided straw to feed the camels and water to wash his feet and the feet of the men who were with him. So ito po yung lalaking inutusan ni Abraham. So yun po isang practice of hospitality. So in other words, ang sinasabi lang po ng qualification na yun, if he was hospitable kanya. So yung washing of feet, ng panahon na yun literal. Kaya nga po ginamit ng Panginoon yun sa Genesis chapter 13, 1 to 17. Usually, in practice, bibigyan mo ng tubig ang panauhin mo at siya bahal magugas sa kanyang paa. Ngayon, kung mas matangas yung panauhin mo, ikaw magugas sa paa niya. Kaya sa Genesis 13, inugasan ng paa ng Panginoon ng kanyang mga alagad. Yun ay pagtanda po ng pagpapanguba o hospitality o humility. So, yun po isang tradition of hospitality. Yun po ang sagot doon. Literal po yan, mga kapatid. Pero yung ginagawa sa denomination, mali po yun. Ginagawa yun lang pagsamba. Hindi pagsamba yun. Yun ay hospitality. Rafael Ortiz, sambagan ng mga banal sa iglesia. Brad, ito, anak buhay mo, part-time job. Yung isa, marapat bang ibigay sa dalang trabaho? Yung kita mo ayon sa giniginhawa, hindi pwede sa isa lang. Hindi ko po mag-gets yung ulitin ko. Sambagan ng mga banal sa iglesia, halimbawa, Brad, 2 hanap buhay mo. Part-time job yung isa. Marapat bang ibigay sa dalawang trabaho yung kita mo? Oo, dapat yung total na kinikita mo, Brad. Yun ang iyong giniginhawa. Yun ang magiging basihan ng iyong pagbibigay. Hindi lang isang job. Kung lahat ng kinikita ay siya yung giniginhawa, yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Marami po tayong tanong. Sabi ni Brother John Aki, thank you po sa pangangaral. God bless you and your family po. Ganun din sa iyo, Brad. Ngayon si Sister Christina Takbad, ang balo po ni Brother Jim Bobish. Ay, hindi pala, baligtad ni Brother Mel Takbad. Nabalik-baligtad na. Thank you, Brad, sa Bible study. Wala nga naman, Brad, Sister. Okay, yun po ang ating mga comments at mga pagbati at mga pagpapasalamat. Tayo po yung manalangin. Mga banal, kayo po ay nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng buting bagay na ibinibigay sa amin sa araw-araw sa mga pangangailangan. At higit sa lahat, ang pagbibigay nyo ng kaligtasan po sa amin sa pamagitan ng mga sakripisyo ng aming Panginoon.
at sa pamamagitan po ng pagpapahayag ng Espiritu Santo upang ang mabuting balita ng kaligtasan ay aming malaman, bagamat ito'y nangyari ng mahabang panahon na nakakaraan. Ama, kami po ay nagpapasalamat sa iglesia, sa mga kapatid, nagbibigay po ng lakas ng loob sa amin na kami patuloy sa aming paglilingkod sa inyo kahit sa gitna po ng pagsubok at kapigatihan. Ama, kami rin po humingi sa inyo ng patawaran sa aming mga pagkakamali at nabigyan niyo ba sa amin ng tunay na interes na malaman nilang katotohanan para sa kanilang kaligtasan din po nila. Hindi po kami maaari maligtas na ala kaming kaalaman sa inyong kalooban. Idinadalain din po natin ang mga kapatid sa Middle East at kahit mga di kapatid. Sana sila yung ingatan sa panganib at nawa ito'y madali ng matapos upang magkaroon na po ng bumalik po yung mga ang bansa sa dating kalagayan na walang kaguluhan. At Ama, kami po'y patumahan nyo sa buong magdamag na ito. Bigyan nyo kami ng kapahinga. At ang mga ito'y dinadalain sa dakilang pasos ng Panginoon. Amen. So maraming salamat po sa inyong pakikinig mga kapatid. Sa araw ng Huwebes, tayo magkikita muli. Maraming salamat. Ingat po. God bless.